Kalimitan, pagkatapos ng Pasko, diretso sa basurahan ng mga ipinambabalot sa mga regalo. Para makatipid at iwas basura na rin, alamin ang ilang diskarte sa pagbabalot ng Christmas gifts gamit ang recycled materials. Sa report ni Von Aquino. Ang mga naipong shopping bags pwedeng gawing Christmas gift wrapper. Yan ang diskarte ng wais mom na si Teresa Robenta. Dinidikitan lang daw niya ng lumang gift wrapper ang pangalan ng brand sa paper bag para maitago ito at nilalagyan ng pangalan ng pagbibigyan. Instant Christmas gift wrapper na. I thought na kung paper bag yung gagamitin ko, after nun, pwede din siyang magamit ulit. Like, kung paano ko siya ni-recycle, pwede ulit siyang i-recycle nung pagbibigyan ko. At kung isang pamilya naman daw ang reregaluhan, imbis na i-wrap pa niya ng isa-isang regalo, inilalagay daw niya ito sa isang eco bag at nilalagyan na lang ng labels. Parang ano na rin, family bonding na rin. O ano kaya yung sa akin dyan? Parang gano'n, di ba? So, and it's one way talaga na makakatipid. Ang content creator naman na si Via Arboleda, lumang magazine pages ang ginagamit na gift wrapper at angpaw. Para mas creative ang wrapper, dinedekorasyonan pa niya ito ng mga luma pero cute na art at scrapbook materials. Nire-reuse niya rin pati ang paper fillers at kahong nakuha mula sa online shopping. There are ways to reduce your waste. Okay lang naman na mag-reuse ng packaging or ng mga bags. Kasi 'di ba, bubuksan mo din yung gift tapos itatapon mo lang. Ayon sa Eco Waste Coalition, napakalaking tulong ng upcycling at pag-reuse ng mga lumang gamit para mabawasan ang basurang itinatapon natin. Sabi ng NMDA na during Christmas season, nag-i-increase yung volume ng basura by around 50% or 50 to 60%. Kalimitan galing yun dun sa mga pinamimili, sa mga cake wrapping, at sa tuwing nag-online shopping tayo. Payo ng Eco Waste Coalition, magdala ng bayong o reusable bags para maiwasan ang paggamit ng single-use plastics at kung maaari, mag-reuse ng mga lumang gamit. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.